Din, purihin ng Panginoon. Praise the Lord. Sige po, once again, palakpakan po natin ng Panginoon na mas malakas pa. Yung palakpak na pinagtagumpayan ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So, kakagaling lang po namin ni Pastor Kim sa Montalban kahapon, no? At meron tayong tinulungan na simbahan doon. At nagkandak po tayo doon ng life retreat. So grabe yung ginawa ng Panginoon kahapon. Yun po yung isa sa mga magandang balita na gusto kong ipamalita sa inyo na napakatindi ng ginawa ng Lord sa kanilang buhay. May mga nagsuko ng mga sumpa. May mga pinalaya ang Panginoon sa matagal ng sumpa. Alam nyo kasi yung sumpa, ano yan eh. Yan yung kalaban na hindi nakikita pero nararamdaman yung bangis. So napakahalaga na mapuksa natin siya. So napag-usapan natin kahapon na hindi ito napupuksa ng pera, ng kapangyarihan, o ng kahit na anong posisyon natin dito sa mundo. Kahit na businessman ka pa o mayaman ka pa, ang tanging magpapalaya lang talaga sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus mismo yung may kapangyarihan para umayos yung buhay ng isang tao. I've seen a lot of people, minsan mayayaman pero wasak pa rin yung buhay, yung kanilang family, even sa kanilang finances, hindi po ganoon kaayos. Kaya napakahalaga na maintindihan natin na si Lord talaga yung tunay na magpapalaya sa atin. Amen? So, purihin ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid na isa sa mga mensahe sa akin ng Panginoon mula kahapon hanggang ngayon is naintindihan ko na pagdating sa buhay natin, okay lang yung nagsimula ka ng pangit. Hindi yung mukha mo, baka mamaya mag-misinterpret mo ako. Yung sitwasyon ba natin, okay lang yung nagsimula ka ng pangit, tapos matatapos ka ng maganda. Amen? Ang hindi okay, yung nagsimula ka ng maganda, natapos ka ng pangit. And nakikita natin ito sa maraming tao. Nagsimula sila ng maganda sa Panginoon, pero natapos sila ng hindi okay. Natapos yung kanilang buhay ng backslider, dati na silang nasa Panginoon. Natapos yung kanilang negosyo nang hindi naging successful. So, bakit ko to sinasabi, Pastor? Kasi, alam niyo po, marami kang goal sa buhay. Amen? Marami kang aabutin. This year, 2025, marami po siguro sa inyo ang nag-New Year's resolution. Marami sa inyo ang nagplano ngayong taon. Kamusta na po ba? Nasa second quarter na po tayo ng taon. Alam niyo po ba, every quarter meron po, tama ba quarter? O tama, patapos na po yung first quarter natin. Okay, itong month of April, papasok na po tayo sa second quarter natin. May, June, July, August. Tapos, susunod yan, September, October, November, December. So, ngayon po mga kapatid, gusto ko maintindihan ninyo na marami kang pinlano mula nung simula. Alam nyo ba na marami ang pipigil sa'yo para maabot yan? Iba't ibang klase. Mundo, sitwasyon, demonyo, marami. Maraming pipigil sa'yo sa pananampalataya. Maraming pipigil sa'yo sa goals mo. Kung may goal ka. Paano ka pipigilan kung wala ka namang goal? Paano ka pipigilan ng kaaway o ng demonyo? Ikaw nga mismo, wala kang pangarap. So, mangarap ka muna. Kaya minsan, yung nagtatanong, Pastor, ba't ganun? Kung kailan ako nagtino, kung kailan ako naging Kristiyano, doon nagkaroon ng mga pagsubok. Tama, nagtitino ka na eh. Paano ka magkakaroon ng pagsubok? Wala kang pangarap. Paano ka pipigilan? Anong pipigil sa'yo ng kaaway? So meron po sinabi dito si Dwayne Johnson. Sinabi niya, think back 5 years ago. Think of where you are today. O yan, isipin nyo. Sige na, i-next mo muna. Sabi nga nun, think back 5 years ago. Isipin mo yung buhay mo 5 years ago. Napalakas nga konti. Okay, again, isipin mo yung buhay mo 5 years ago. Sino ka? Anong edad mo?
Nasaan ka? Anong achievement meron ka? Naisip nyo ba? O nagno-notes lang kayo? Sali kayo sa activity. Okay? Isipin mo ang buhay mo 5 years ago. Tapos i-compare mo ngayon. Kung sino ka ngayon, anong meron ka ngayon na wala ka dati, o baka meron sa inyo dating wala 5 years ago, hanggang ngayon wala pa din. So isipin mo. Tapos ito ngayon. Think ahead 5 years and what you want to accomplish. From now on, 5 years from now, sino yung gusto mong maging ikaw? Okay? Halimbawa, ako ngayon ay age reveal ba tayo? So ako ngayon, mga kapatid, ay 27. Magta-28 sa April 22. O, alam niya na birthday ko, ha? Send ko Gcash yun, joke lang po. Okay? So, April 28, 28 years old ako, sabihin na natin 28. Plus 5 years, ako po ay 33 na. Tama ba? So, sino si Pastor CJ 5 years from now? Sino ako? Anong na-achieve ko? So, ikaw din, isipin mo rin mga kapatid. Tapos sinabi ka dito ni Dwayne Johnson, be unstoppable. Once again, ang sarap pangarap, no? Ang sarap mangarap na 5 years from now, kasal na ako. 5 years from now, may sasakyan na ako. 5 years from now, kompleto ko na yung 12 disciple ko. 5 years from now, nakapag-start na ako ng life group sa family. 5 years from now, kasama ko na yung pamilya ko, yung nanay, tatay ko, dito sa simbahan. Ang sarap mangarap, no? Habang nangangarap ka, kapatid, be unstoppable. Huwag mo hahayaan na ang pangarap, manatiling pangarap. Alam niyo kasi, kapatid, ang pangarap hindi pinapangarap, ang pangarap inaabot siya. Okay? So, the world is shaped by unstoppable people. Nothing great happened without these unstoppable people. So dito po mga kapatid, how to be unstoppable. Pag-usapan natin sa kabila ng mga goals natin sa buhay, paano ka ba hindi mapipigilan? How to be unstoppable. So I want to open your Bible with me in the book of Luke chapter 13 verse 31 through 35. Luke chapter 13 verse 31 through 35. Nakikita po natin dito mga kapatid ang senaryo kung saan ang ating Panginoong Hesus ay may goal, may pangarap, may gagawin siya. Kaya lang maraming pumipigil sa ating Panginoon. Sabi po ganoon dito, at that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, eto na naman itong mga Pharisees na to. Alam mo talaga kapag kayong Pariseo pumasok sa buhay ni Jesus, hindi talaga maganda mangyayari. Tingnan niyo sabi, at that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, leave this place and go somewhere else. Malis ka na dito. At pumunta ka sa ibang lugar. Bakit daw? Herod wants to kill you. Si Haring Herodes gusto kang patayin. So, ito po ay isang salita ng pagpipigil ng ministry ng ating Panginoon. Do you agree? Amen? Punta ka na lang, alis ka na lang, kasi actually tinatakot siya. Gusto kang patayin. Verse 32, sabi ni Jesus, He replied, go, tell that fox, I will drive out demons and heal people today and tomorrow. And on the third day, I will reach my goal. Pinipigilan si Jesus Christ ng mga Pharisees. At sinabi ng ating Panginoong Hesus, sabihin mo dyan kay Herodes, go tell that fox, I will drive out demons, magpapalayas ako ng demonyo, magpapagaling ako ngayon at bukas, at sa pangatlong araw, maaabot ko ang goal ko. Pambihira. Pinipigilan ka na. Pero ikaw, hindi ka nagpapapigil. Verse 33. In any case, sabi pa ni Jesus, dagdag pa niya, in any case, I must keep going. Sabi nga po natin, keep going. Keep going. I must keep going today and tomorrow. And the next day, for surely
no prophet can die outside Jerusalem. Palakpakan natin ang Panginoon na mas malakas pa. Sabing ganun, mga kapatid, walang propetang mamamatay outside Jerusalem. Tapos sinabi pa ni Jesus sa verse 34, "O Jerusalem, Jerusalem, you who killed the prophets and stoned those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing." Verse 35, "Look, your house is left to you desolate. I tell you, you will not see me again until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord." So, pwede po ba natin purihin at palakpakan ng mayamang salita ng Panginoon? So, mga kapatid, I always believe that Jesus is the greatest man who ever lived on earth. Si Jesus Christ po ang nabuhay sa mundong ito na pinakadakila, pinakamatalino, pinakamagaling, pinakamahusay. So, what kind of character that made him accomplish his goal? Ano ba ang uri ng character na meron ng ating Panginoong Hesus na dapat nating magaya nang sa gayon maging unstoppable tayo katulad niya? Tandaan natin, mga kapatid, na ang demonyo is like a roaring lion na 24/7 nakaabang sa iyo, na handa kang sunggapan anytime, any moment. Handa kang pigilan sa mga kalooban ng Panginoon. Minsan may nagsabi sa akin na pag ang babae ay napapalayo ka sa Diyos, hindi yan kalooban ng Panginoon. Kapag ang trabaho, napapalayo ka niyan sa Panginoon, hindi yan kalooban. Alam mo, doon ko na intindihan. Madaling malaman ng kalooban at hindi kalooban ng Diyos. Kapag mapapalayo ka, hindi siya kalooban ng Diyos. Kailan pa nangyari na napalayo ka sa Panginoon tapos kalooban niya yun? Kailan pa nangyari na napalapit ka sa impyerno tapos yun ang kalooban ng Diyos? Walang ganon, mga kapatid. So, makikita natin in any aspect ng buhay natin, in any case ng buhay natin, kapag napapalayo ka sa Diyos, sa demonyo yan. Pero pag napapalapit ka sa Panginoon, yun ang kalooban ng Panginoon. And you know what, mga kapatid? Ang kalooban ng demonyo ay pigilan ka sa mga pinapagawa at calling sa iyo ng Diyos. Yun ang ultimate goal ng diablo. Mag-backslide ka, mapalayo ka sa Panginoon, bumalik ka sa kasalanan. Kaya kapag may mga moments sa buhay mo na tila baga hindi ka napapalapit sa Panginoon, isa lang ang ibig sabihin yan, may atake ang kaaway. May atake ang diablo, pipigilan ka. Pipigilan kang mag-ministry. May pinapagawa si Lord sa iyo eh. Pipigilan ka ng demonyo. So how to be unstoppable? Paano ba maging katulad ni Jesus Christ? By the way, hindi ko nabanggit kanina, tayo po ay nasa series pa rin natin na WWJD. What would Jesus do if He is in your situation? Ano ang gagawin ng isang Panginoong Jesucristo, isang Diyos at tao? Okay? Hypostatic union. Kaya ako sinabing tao kasi tao ka din para maintindihan mo, naging tao din ang ating Panginoong Hesus. Kung nagawa niya, kaya mo din. Nagmodelo ang ating Panginoon. So katulad ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, paano ba maging unstoppable? Alam niyo po, mga kapatid, ayan, sige po, ilabas natin. Yung topic natin ngayon, our title today is Unstoppable Jesus. Okay, Unstoppable Jesus. So alam niyo po, mga kapatid, unstoppable people keep their inner fires burning by developing the characteristics necessary to become successful. Again, unstoppable people keep their inner fires burning by developing the characteristics necessary to become successful. Itong mga unstoppable people na ito ay meron silang nagliliyab sa loob ng kanilang puso. Kaya nga meron tayong kasabihan, keep the fire burning. Keep the fire burning. Kinakailangan magliyab yan, sumiklab yan. Iyang apoy na yan. Nang sa gayon, mga kapatid, maging unstoppable ka. Okay, so hindi ko alam
ano mga tatapusin mo this year, 2025. Pero naniniwala ako na kapag ito, na-catch mo, itong topic natin, magiging unstoppable ka at ma-accomplish mo ang goal mo ngayong taon. Today and tomorrow, may gagawin ka. And the third day, you will become successful like Jesus did. Amen? So how to be unstoppable like Jesus? Sino na po dito excited magsabi ng malakas na amen? Amen! Amen. So number 1, sinabi po ng verse 31 to 32. At that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, "Leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you." So ito po yung salita ng pagpipigil. Pansinin nyo ito mga kapatid. Hindi pa siya pinapatay, tinatakot pa lang siya. Hello? Hindi pa pinapatay ang ating Panginoong Hesus, tinatakot pa lang siya. And many people, salita pa lang napipigilan na. Ilang beses sa buhay mo, moment sa buhay mo mga kapatid, na salita pa lang ng tao, natigil ka na. Halimbawa, magsisimba ka. Hindi pa talaga tumutuloy yung ulan. Binalita lang sa'yo, "Uy, uulan." Ay, uulan, hindi na ako magsisimba. Napigilan ka na. Nakuha natin yon mga kapatid. So, sabi pong gano'n ng verse 32, he replied, grabe si Jesus, palabarn din. Sabi nga po natin, palabarn. Sabi po ng verse 32, he replied, "Go tell that fox, I will drive out demons and heal people today and tomorrow. And the third day, I will reach my goal." Sa kabila ng pinipigilan si Jesus Christ, binweltahan niya ito, nirebat niya ito mga kapatid ng kanyang goal pa din. Hindi siya nagpapigil, nilantad niya pa yung kanyang gagawin. So number 1, compete wisely. Sabi nga po natin, compete wisely. Compete wisely. Yan. So ibig sabihin po nito mga kapatid, compete means be in a state of rivalry. Kumbaga, maging competitive ka. Alam niyo mga kapatid, yung pagiging competitive hindi naman po masama. As long as tama yung pinaglalaban mo, mamaya paliwanag po natin yan. So I want you to know mga kapatid that Jesus is a fighter. Ang ating Panginoong Hesus mga kapatid ay palaban. Jesus is a fighter. So be a fighter. Compete wisely. Hindi ka lang, kaya nga nilagay natin dito yung wisely kasi tamang laban. Alam niyo po mga kapatid, listen to this very carefully. Life is a constant battle. Life is a constant battle. Ang buhay natin dito sa mundo mga kapatid ay walang tigil na laban. Marami tayong pagdadaanan na laban. Laban sa devotion, laban sa pamilya, laban sa pagsisimba, laban sa paglilingkod. Alam mo, lumabas ka lang ng bahay mo, kapatid, laban na yan. Hindi mo sure, kapatid, kung safe ka bang makakarating sa paroroonan mo. Okay? Maraming buhay. Kumbaga, ito lang, no, nakaraan lang, di ba? May mga na-aksidente sa atin, sa biyahe. So again, kapatid, life is a constant battle. Tandaan. So ngayon, kung life is a constant battle, ang buhay ay maraming pinaglalaban. Tandaan, ang tagumpay ay isang laban. In fact, kung wala kang battle, walang victory. So ito yung kagandahan kapag may battle. May naipapanalo ka. Again, kapag may battle, may naipapanalo ka. So, the moment na nagkakaroon ka ng battle sa buhay, yan ay isang opportunity para mag-achieve ka. Kaya nga ang isang tao na nasanay palagi sa madali, nasanay palagi sa kalmadong sitwasyon, nasanay sa isang, alam mo yun, gusto niya palagi, lahat na lang ng gusto niya, nakukuha niya, hindi na de-develop sa kanya yung character na pagiging competitive. Nasasanay na lang siya palaging kalabit-penge, hindi lang napaghihirapan. Isa ito sa mga natutunan ko rin sa parenting. Hindi lahat ng gusto ng anak mo ibibigay mo. Sometimes, kung meron kang gustong ibigay sa anak mo, bigyan mo muna ng something na task. Tsaka mo ibigay sa kanya yung hinihingi niya. Why? Para maramdaman niya yung reward. Kasi kapag basta mo na lang binibigay ng walang kapalit, nagke-create ka ng spoiled brat na anak. Nagke-create ka ng spoiled brat na anak na feeling niya, lahat ng bagay na gusto niya makukuha niya nang walang anumang kapalit o walang anumang hirap.
So again, tandaan ang tagumpay ay isang laban. So kinakailangan maging competitive tayo. So now, dalawang bagay makikita natin dito. First, select your battle. Piliin mo mga pinaglalaban mo. Kung tinuturo natin, maging competitive ka at maging fighter ka, unang kung gusto kong maintindihan sa inyo dito, select your battle. Ang kalaban, pinipili. Sabi ng verse 32, sa The Message Translation, sabi ganon, Jesus said, tell that facts that I have no time for him right now. Ganda na sinabi dito ni Jesus. Ang ganda ng nilinaw niya. Sabi sa, di ba, sa isang translation, tell that facts that I have no time for him right now. Bakit wala akong oras kay Herodes? Kasi today and tomorrow, I'm busy clearing out the demons and healing the sick. The third day, I'm wrapping things up. So sinabi ni Jesus Christ, kesa laanan ko ng panahon niyang pumipigil sa akin, hindi ako magiging busy ako. Meron akong dapat unahin na ministry ko at pinapagawa sa akin ng Ama. Amen. Kapatid, select your battle. Hindi lahat ng laban pinaglalaban. Hindi lahat ng battle nilalaanan mo ng panahon. Noong nakaraan, isa ito sa mga message din sa akin ng Lord. Nilagay ko nga po sa notes ko sa Facebook, sabi ko, use your energy wisely. Kasi alam mo kapatid, kakain ang battle, kakain niya ng energy mo, kakain ng oras mo, kakain ng energy mo, kesa laanan mo ng laanan ng panahon yan, mai-stress ka lang, mapapagod ka lang, na out of focus ka pa, maya-maya yan, due date na ng goal mo, hindi mo pa rin natatapos, kasi busy ka makipagtalo, busy ka Alam niyo ba mga kapatid, hindi ko po pinagyayabang ang Muslim kasi Christian ako pero may pagyayabang ko lang ng konti. Alam niyo ba na yung panahon ang mga Kristiyano way back 1980s? Ang mga Kristiyano noon mga kapatid ay sobrang busy sa debate. Debate ng debate yung mga ibang mga religious sect. Debate ng debate. Habang ang mga Kristiyano nagdedebate, etong mga Muslim uma-underground, nag-e-evangelize, nagwe-win. Habang yung mga unbelievers, yung mga walang pananampalataya, nire-recruit nilang maging Muslim. Yung mga Kristiyano naman, busy magtalo-talo sa sarili nilang Kristyanismo. Kaya lumaganap ang Muslim. Ngayon lumaki na sila. Nakikipagdebate na sila sa atin. Nagising-gising na lang tayo dyan mga Christian born again. Kaya nga masyado makikita nyo mga Christian born again, hindi na masyado nakikipag-debate. Sila-sila na lang. Kasi natuto na tayo dyan Kesa makipagtalo ka dyan, mag-win ka na lang, alam mo yun? Umambag ka na lang sa Kristyanismo. Kapatid, select your battle. Again, kakain yan ng oras mo. Yung mga basher mo, kakain yan ng oras mo. Alam nyo mga kapatid, siguro isa akong living testimony na may ituturo talaga to sa inyo. Kasi kung paramihan lang ng basher, expert ako dyan. Sanay tayo dyan. Nakatanggap na ako ng iba't ibang uri ng basher sa social media. Death threat, talagang nakaka-offend na words para sa family ko. Lahat na lang siguro ng panlalait na tanggap ko na. Kaya nung una, aminin ko sa inyo, medyo na-stress ako. Kaya lang sabi ko, pambira, Sunday na bukas, di ko pa naaral preaching ko. May makikinig pa sa akin. May pangangaralan pa ako. Alam niyo, natutunan ko yung dermatology. Yung art of ignoring. So, kaya sa ilaanan ko ng panahon yan, maglaan na lang ako ng panahon sa pagtuturo. Mag-bash ka ng mag-bash, mapapagod ka din. Isipin mo, natutunan ko, sabi ko, oo nga, kesa ako yung busy sa kanila, pansinin ko sila, hayaan ko na lang silang pansinin nila ako. Habang ako gumagawa na, habang ako nag-a-achieve na ng goal, sila busy sa akin kakabash. Sige, mag-bash lang kayo. In fact, lalo nga ako sumikat. Lalong kumalat yung video ko.
Minsan nga may nagtatanong, Pastor, okay lang ba yun? Kino-content ka na, nalalagay na yung mukha mo dun sa vlog nila. Okay lang yun. Kasi yung mga tao matatalino, na napakinggan sila, hahanapin, sino ba yung CJ David na yan? Kasi, minsan nga, di ba, may sinasabi tayo, sa kwento mo yan, tama ka dyan. Kaya nga yung mga matatalinong tao, hindi lang laging one-sided. Nakikinig yan both side. Isa yan sa mga natutunan ko din, kapag may narinig ka na chismis, wag mo munang paniwalaan. Pakinggan mo muna yung kabilang panig. Kasi kwento niya yun, tama siya doon. Eh, dito rin, tignan mo rin. Alam niyo po, ang daming nangyaring ganyan. Nakapanood ng mga nagbabas sa akin, sino ba yung CJ David na yan? Mamaya, niresearch yung page ko, napanood lahat ng video ko, na-born again. Yun yung maganda. So dito, ang kagandahan sa ating Panginoong Hesus, napakatalino ng ating Panginoong Hesus. Choose your battle wisely. I have no time for Him right now. Kapatid, avoid less important activities that will take your eyes off your goals. Kapag na-defocus ka na, diyan ka nababagsak. Remember kung ano nangyari kay Peter. Nung siya po ay lumalakad sa tubig, nung si Jesus Christ lang yung focus niya, nakakalakad pa siya sa tubig. Matthew chapter 14, verse 22 to 31. Nung si Jesus Christ po, nakakalakad siya sa tubig, si Jesus lang yung focus. Si Peter po, nakakalakad siya sa tubig, si Jesus lang yung focus niya. Pero nung nakita niya na yung wind at saka yung waves, na out of focus na siya, doon na siya lumubog. Doon na siya bumagsak. Again, kapatid, avoid less important activities that will take your eyes off your goals. 2 Timothy chapter 4, verse 7. Sabi po ganun dito ni Apostol Pablo, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Sabi dito ni Apostol Pablo, I have fought the good fight. Be a fighter. Bakit good fight? Kasi may maling laban at may tamang laban. Pipili ka, kapatid, ng pinaglalaban mo. Pambira, pinaglalaban mo yung ex mo, hindi ka na mahal. Huwag mo nang ipaglaban yan. Tandaan mo, kapatid, may nagmamahal sa'yo, may taong nakalaan para sa'yo. Buhay na buhay talaga kayo pag-usapang love life. Alam mo yon, meron akong ginanyan, sabi ko sa kanya, alam mo, minsan umiiyak ba naman, pambira, no? Lover boy eh. Sabi ko, laki ng katawan mo, lover boy ka. Niyak. Sabi, tol, paano ba to, tol? Ang gagawin ko sa kanya. Kaya mo siya, sabi ko sa kanya. Nahuli niya raw, may iba. Sabi ko, alam mo, you deserve better. Hindi mo deserve yung ganyang babae, sabi ko sa kanya. At tatandaan mo, Kristiyano ka. Sabi ko yung ex mo, hindi nga mananampalataya eh. Sabi ko, Proverbs 31, bro, basahin mo. Pag nabasa mo yung Proverbs 31, doon mo maiintindihan yung God's will. Yeah. Alam mo, sabi ko sa kanya, hindi mo alam kung sino siya ngayon, kung nasan siya ngayon, kung ano bang ginagawa niya ngayon. But one thing for sure, nire-ready siya ng Lord para sa iyo. I-ready mo rin yung sarili mo. Yeah. Hindi yung pag nagtagpo na kayo, wasak-wasak ka. Tapos ang haggard mo, ang pangit mo. Magpapogi ka na ngayon kasi ipapamit na si Lord sa iyo yan eh. Ang bira, masyado kang nag-focus dun sa ex. Alam mo yung mga kapatid, I have fought the good fight. Pumili ka ng mga tamang laban. You have to identify your enemy clearly and definitely. Kailangan makilala mo, mga kapatid, yung kalaban mo ng malinaw. Ephesians chapter 6 verse 12. Sabi pong ganon, for we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in heavenly places. Alam mo yung mga kapatid, ang kalaban daw natin ay hindi po flesh and blood. Ang kalaban mo ay hindi tao, kundi demonyo. Minsan may narinig ako, alam mo, Pastor, ang pinaka-greatest enemy ko sa pananampalataya ko, nanay ko. Talaga? Tama ka ba? Sabi ko, tama ka ba talaga dyan sa sinasabi mo? May kaluluwa din yung nanay mo. In fact, yung nanay mo, gusto rin ng Lord, mawin yan. Hindi mo kalaban yan.
Sabi niya, alam mo, pastor, tingin ko, ang demonyo talaga sa bahay namin, nanay ko, siya kasi yung kalaban ko sa pananampalataya. Sabi ko, demonyo yung nanay mo. Nai-influensyahan lang kasi walang word of God, pero hindi mo kalaban yan. So, alam mo yung mga kapatid, kung may mga pagtatalo-talo sa pamilya, hindi mo kalaban yung pamilya mo, hindi mo kalaban yung asawa mo. Ang kalaban natin, yung evil spirit na nag-i-influence sa kanila na gumawa ng mali. Kaya nga maganda, alam nyo, suggest ko panoorin nyo po yung War Room. Yun po yung part 1 ng The Forge. Makikita nyo doon yung battle ng mag-asawa, pero hindi naman talaga niya kalaban yung asawa niya, kundi yung spirit. Kaya tinuruan siya ng kanyang mentor, ilaban mo sa panalangin. Huwag mong labanan ng pakikipagtalaktakan, yung pagtatalo. Alam mo, makikita mo, hindi ka mananampalataya kapag ganun yung laban mo. By flesh and blood ka lumaban. Sakitan. Pero kapag inilalaban mo sa panalangin, yun ang tamang laban. Kasi kaya nga, minsan nilalait tayo nung hindi ko na nga banggitin, pero sabi daw, anong prayer warriors? Wala nang prayer warrior sa Bible. Sabi ko, di talaga nila naiintindihan na ang panalangin, the moment na nag-pray ka, battle na yan. May pinaglalaban ka, battle spirit to spirit. Ang linaw, Ephesians chapter 6 verse 12, for we are not fighting against flesh and blood's enemies, but against evil. Alam mo, makipag-kutsilyuhan ka sa demonyo, hindi tatalab yan. Ang kailangan dyan, prayer. Amen? Pangalawa, strategize your battle. Sabi pa ng verse 32, he replied, go tell the facts. I will drive out demons and heal people today and tomorrow. Sabi nga nun dito, today and tomorrow, and on the third day, I will reach my goal. So, number 2, mga kapatid, strategize your battle. May laban ka na haharapin. Alam niyo, isa sa mga dati narinig ko sa choreographer ko, nung ako po ay dancewear. Yan. Nung ako po ay dancewear pa, sabi sa akin ng choreo namin, ganito meron kasi kami naririnig dati, lagi sinasabi, manalo, cute pa din kami. Ganun no? Manalo, cute pa din kami. Alam mo, sabi ng choreo namin, galing mag-motivate. Hindi totoo yan hindi totoo, manalo, cute pa din tayo. Sabi ng choreo namin, gumastos tayo ng costume. Gumastos tayo ng pamasahe. Sumali tayo sa competition na to. Ang goal natin, manalo. Doon ko naintindihan. Ganun pala ang buhay. The moment na nag-compete ka, hindi ka nag-compete para matalo, nag-compete ka para manalo. Naintindihan mo, kapatid? So, ibig sabihin, hindi mo dapat plano na matalo. Hindi pwedeng ganun ang buhay. Manalo, cute pa din kami. Hindi, ang goal mo, kapatid, manalo. Kaya sabi ni Jesus Christ, and the third day, I will reach my goal. Now, kung gusto mong maabot yung goal mo, at gusto mong manalo, kinakailangan mo ng strategy. You must have a plan. Sabi ni Jesus Christ, today, tomorrow, and the third day. Si Jesus Christ, kapatid, may plano. May planner. May schedule. Isipin mo, Panginoong Hesus na to, may schedule. Ikaw sa buhay mo, gusto mong maayos, ayaw mo mag-schedule. Kaya nga kinakailangan, ini-schedule mo yung buhay mo, ini-schedule mo yung mga, yung routine ng buhay mo. Kaya sa atin, mga kapatid, laging talagang strict tayo. Pag Tuesday mentoring, di tayo pa iba-iba ng araw, di tayo pa iba-iba ng oras. Pag Sunday service. Okay guys, Sunday ngayon, pero masakit ang ulo ko, masakit ang bewang ko, spaghetti pababa. Bukas na lang tayo mag-church announce ko sa gising ganon. Alam niyo, nakakalungkot, daming pastor ganyan. Magpapasko, bagong taon, okay, cancel muna Sunday service natin kasi fiesta sa ating barangay. Okay, muna tayo? Kain-kain muna tayo. Next week na tayo mag-service. Kinakancel yung gawain. Alam mo, kapatid, dapat mayroong plano. Sabi nga, if you fail to plan, you plan to fail.
If you fail to plan, you plan to fail. Kapatid, planuhin mo buhay mo. Planuhin mo yung finances mo. Planuhin mo yung disciple mo. Planuhin mo yung business mo. Planuhin mo yung ministry mo. Alam niyo ba si Pastor CJ, the moment na maging disciple kita, pinagpaplanuhan na kita. Okay? Yan, nandito po yung ibang primary. The moment na pumasok ka sa akin bilang disciple ko, meron na akong plano sa'yo. Alam ko na kung kailan yung ataking ganito, kailan kita lalagyan ng ganito, kailan tayo magtuturuan, may plano. Sa mga disciple maker dito, tanungin kita, may plano ka ba dyan sa nag-iisang yan? May plano ka ba sa disciple mo na yan? Anong plano mo sa kanya? O nagiging go with the flow na lang tayo? Alam mo ba si Jesus Christ, may plano siya sa kanyang mga followers. May plano siya sa kanyang mga disciple. Minsan naririnig nyo kay Jesus Christ, hindi pa ito ang tamang panahon. Maririnig mo kay Jesus Christ yan. Ibig sabihin, may plano si Jesus. Bakit? Si Jesus Christ, alam niyo ba namatay si Jesus Christ at the age of 33? Nagsimula mag-ministry si Jesus Christ at the age of 30 years old. Bakit hindi nag-ministry si Jesus Christ ng 29? Bakit hindi 28? Bakit hindi 20? Na kasing edad natin. Bakit 30 years old? May plano yon. Okay? So, again, kapag may pangarap, ipaglaban mo. Lagyan mo ng plano. Ipaglaban mo ang kalayaan mo sa kasalanan, ipaglaban mo yung kahirapan at kapighatian. Kapatid, be competitive. Compete wisely, ipaglaban mo ang kalayaan sa kasalanan. Ipaglaban mo yung kahirapan. Ang tagumpay ay makakamtan lamang ng mga taong handang makipaglaban. Again, ang tagumpay ay makakamtan lamang ng mga taong handang makipaglaban. Kung hindi ka competitive, huwag ka nang mag-expect ng achievement. Strategize your battle. Select your battle. Pangalawa. Okay, so how to be unstoppable? Number 1, be competitive. Compete wisely. Pangalawa, sabi po ng verse 32 once again, He said to them, Go tell that fast, behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow. And the third day, I complete my mission. Sabi nga po natin, complete. Sabi nga nun, I complete my mission. I-highlights na lang po ninyo. So number 2, complete objectively. Complete objectively. So una, Jesus is a fighter. Pangalawa, Jesus is a finisher. Si Jesus Christ, mga kapatid, ay marunong tumapos. Sana kapag may nasimulan ka, marunong kang tumapos. So una, dalawang bagay patungkol dito. First, set your goal. Paano ka tatapos, pastor? O, tapos ka na. De, joke lang. Okay, paano ka tatapos, mga kapatid? Sabi po ng verse 32, he replied, Go tell that facts, I will drive out demons and heal people today and tomorrow on the third day. Ganda nito, mga kapatid. Yung today and tomorrow niya, listen to this very carefully, yung today and tomorrow ni Jesus Christ, ministry. Yung third day ni Jesus Christ, reach my goal. So alam ni Jesus Christ kung kailan niya dapat maabot yung kanyang goal. Kailan daw? On the third day. I will reach my goal. So ganyan pala pagdating, mga kapatid, sa pagpaplano. Set your goal. Halimbawa, pag nag-set ka ng goal, hindi ka agad today and tomorrow. Kasi ang today and tomorrow mo, pagtatrabaho. Grinding ang today and tomorrow. Diba? Ang today and tomorrow ay pagkilos. Hindi pag-abot. Kasi ang pag-abot ay sa third day. Halimbawa, nag-set ka ng goal. Gusto ko magkaroon ng first car. Kailan? Mamaya. Kailan gusto ko magkaroon ng 12 disciple? Kailan mo gusto maabot yan? Bukas. Bukas agad? Dapat third day. So, ibig sabihin lang dito, mga kapatid, success is a process. Hindi ito minamadali. By the way, maraming misinterpretation patungkol dito sa success is a process, success is a process. Yun pala, tamad lang no? Hindi lang talaga kinikilusan.
Pag sinabi natin success is a process, kinikilusan. Hindi yung wala kang ginagawa. Halimbawa, wala ka pa rin disciple, tapos sinasabi mo na, kailan ka magkaka-disciple? Mag-win na tayo. Alam mo, nagmamadali ka naman. Success is a process. Naman, proseso yan. Minsan, palusot na lang natin, pero sa totoo lang, di naman talaga kinikilusan. Pag sinabing proseso, may progress. Pag sinabing process, may nangyayari na. Pag sinabing process, nasa moment ka na, kumbaga nasa procedure ka na. Ginagawa na, kaya nga process, ibig sabihin, tapos na yung start. Nag-start ka na. Ongoing ka na. Nakukuha natin, mga kapatid. Halimbawa, minsan may nagsabi sa akin, sabi ko sa kanya, nag-iossi ka pa din Sabi niya, Pastor, nasa process tayo. Hindi naman kagad ito matatanggal. Kaya lang, sabi ko sa kanya, kaya lang sinasadya mo. Kung gusto mo talaga, kung sinasabi mong proseso yan, dapat sinasadya mo nang hindi isalpak yan sa bibig mo. Nakuha natin, minsan sasabihin natin process, pero ikaw din yung nagsindi, ikaw din yung nag-hits, ikaw din yung nag-bisyo, hindi proseso yon. Sinasadya mo Ibig sabihin, hindi mo pa talaga sinisimulan magbago. Yun ang process. So once again, yung today and tomorrow, simula na yan. Ginagawa na yan. Bakit? Kasi kapag hindi mo pa ginawa today, yung tomorrow mo, yun pa lang yung today mo. Pag hindi mo pa yan ginawa, tingnan mo bakit tomorrow, Pastor, hindi pa? Pwede ba, Pastor, today, proseso, tomorrow, I will reach my goal? Bakit ganon? Bakit hindi tomorrow kagad? Kasi simple lang. Hindi porket ginawa mo ngayon, tomorrow meron na. Si Lord lang kaya gumawa nun. So Joshua 1:8, for tomorrow I will consecrate yourself for tomorrow, the Lord will do amazing things. Pero kapag may pinoproseso ka, ganito siya, today and tomorrow, ibig sabihin, may proseso talaga. Pagdating ng third day, I will reach my goal. Now, pag hindi mo ginawa yung today mo, baka yung tomorrow mo, today pa lang. Pag hindi mo ginawa yung today and tomorrow mo, baka yung third day mo na, sana naabot mo na. Doon ka palang magsisimula. Doon ka palang magtutoday. Doon ka palang kikilos. Kaya nga, ang ganda nung kaninang pinakita natin na sinabi ni Johnson, di ba? Isipin mo yung 5 years from now, sino ka? Magplano ka, mag-goal ka. Ito po, challenge ko po sa inyo pag-uwi nyo ng bahay. Isulat mo yung mga goals mo. Maglagay ka ng checklist mo. Ano yung mga gusto mong maabot 5 years from now? Tapos sa loob ng 5 years, yan yung today and tomorrow mo. Okay? 5 years from now, gusto ko ganito. 5 years from now, gusto ko meron na akong ganito. Kasal na ako, may jowa na ako. Isipin mo, kasal tapos hindi ka pa nanliligaw. Kasal tapos wala ka pang trabaho. Dapat nilalakaran mo na siya. Kasi habang papalapit yung third day na goal mo, dapat may nangyayari na. Hello? Kapatid, set your goal. Sabi po dito ni Bill Copeland, the trouble with not having a goal is that you can spend your life running up and down the field and never score. Again, the trouble with not having a goal is that you can spend your life running up and down the field and never score. Bago mahuli ang lahat, kilusan mo na, lanuhan mo na, lagyan mo na ng goal. Now, tignan mo dito yung sinabi ni Jesus Christ. On the today, tomorrow, on the third day, it speaks about timeline. It speaks about deadline. So, dalawang bagay, dapat may timeline ka. Pangalawa, dapat may deadline ka. Ulitin ko, may timeline, may deadline. Yung today, tomorrow, and third day, timeline yun. Kahit kayo second coming ni Jesus Christ, naka-timeline yan. Nakuha natin, kahit nung nilikha ni Lord, yung heaven and earth, naka-timeline yan. Nagawa ni Lord to, pagdating na 6 days, pagdating ng ika-7 araw, nagpahinga siya. Timeline.
Tapos dapat may deadline. Yung timeline, ito po ay plan that shows how long something will take or when things will happen. Again, plan that shows how long something will take or when things will happen. Yun po yung timeline. Kailan mo siya kailangan ma-process? Pangalawa, di ba sa atin po, sa church natin, gusto mo gumawa ng disciple. Sabi na ni Jesus Christ, go and make disciple. That's the goal. That's the mission. Make disciple. Naglagay ngayon si Lord ng timeline. Naglagay si Lord ngayon ng plano. Paano? Go, baptize, teach. Una, mag-soul win ka. Pangalawa, mag-soaking ka. Pangatlo, mag-schooling. Go, baptize, teach. Nakuha natin, tapos tinuturo na po natin dyan, ano yung mga dapat natin gawing procedure. Tignan mo, tapusin mo yung discipleship journey natin. Disciple yan. Nakuha natin, mga kapatid. So, dapat may time-bound. Ibig sabihin, kailan? O sige, activity tayo. O yung mga nasa online, sama kayo ha. Activity tayo. Pikit kayong lahat. O dali, pikit. Pag nakita ko may nakadilat, tutusukin ko yung ilong. De joke lang, okay? O pikit. O may sumisilip. Pikit. O may nakadilat pa din. O pikit. Ayan, nakapikit na lahat. Tulog na kayo. De joke lang. O, di ba nakapikit ka ngayon? Isipin mo yung goal mo. Ano yung gusto mong maabot? Spiritual, financial, mental, educational, physical. Yan. Anong gusto mong maabot 5 years from now? Ito yung tanong. Kailan mo siya gustong makuha? Kailan mo siya gustong makuha? Ano yung mga dapat mong gawin? Kailan mo siya gustong makuha? Ngayon naisip mo na kailan mo siya gustong makuha. Ang tanong, tingin mo ba maaabot mo siya sa goal na yan? Sa timeline na yan? O dilat kayong lahat? Wow. Pag dilat, ngayon dumilat ka, naisip mo ngayon, ito yung goal mo. Ang tanong dyan, kailan? Sabi nga po natin, kailan? Kailan. Bakit mahalaga yung kailan? Kasi kapag wala kang kailan or wala kang time-bound or deadline, yung goal mo, mananatiling pangarap lang. Di ba sa school, kahit naman sa school, magpagawa ng project yung teacher, may timeline din. May deadline din. Nangyari sa akin yan. Okay, class, pasa nyo yung project nyo. Ma'am, kailan po deadline? Basta pasa nyo lang kung kailan nyo gusto. Alam nyo, matatapos na yung school, di ko pa rin nagagawa. Kasi, lagi ko yung sinasabi, okay, kahit kailan naman yan, pwede naman yan. Kasi kapag may deadline, kapag may time-bound, may pressure. Do you agree? Kapag may pressure, napipilitan kang mag-effort. Pambira. Isipin mo, bayaran nga ng kuryente, may deadline. Mga bills natin may deadline. Monthly, meron po tayo binabayaran dito sa church, 20,000 monthly. So makikita natin, naku po, hindi pwedeng petiks-petiks, walang pagkilos, may pressure. Minsan nakakarinig ako ng mga taong unsuccessful people. Unsuccessful people yun ha. Sabi niya, ayaw ko dito sa church na to kasi may pressure. Ganun? Ayaw mo ng pressure? Doon ko nakita, wala ma-achieve tong mga ganitong tao. Kasi ayaw ng pressure. Alam nyo, sa Pilipinas lang ako nakakita ng taong stress pero wala pang ginagawa. Wala pang ginagawa, stress na. Nakaka-stress, walang trabaho yun. Nakaka-stress, walang ginagawa yun. Saan ka na-stress? Hello? So it is essential that goals have a time frame or target date. Set a time limit for reaching your goal. Ito, sinabi ko na po ito noong nakaraan. Kapag may target ka, alam mo, minsan yung target ka, hindi mo pa na-bullseye. Alam niyo po yung darts? Di ba? Yung darts na pabilog, tas may bullseye doon na red sa gitna. Pag inaasinta mo siya, hindi lahat ng tira mo tumatama. Ang kailangan mo pang maintindihan doon, may inaasinta ka pa nun.
Hello? Yun ngang may inaasinta ka na, meron ka ng inaayal na goal, minsan hindi pa tumatama eh. Yun pa kayang wala kang goal? Imagine nakapiring ka. Imagine wala kang nakikitang bullseye. Basta hawak mo yung dart, titira ka lang kung san-san. Hindi mo alam eh. Imagine mo, lahat ng nakikita mo, dilim lang. Hindi mo alam kung nasan yung bullseye dyan. Pero isa lang yan. Manghuhula ka ngayon, san ba dito? San ba dito? Eh yung bala mo, tatlo lang. Tatlo lang yung darts mo. Nakuha natin. So manghuhula ka lang. What more pa yung meron ka na, what more pa yung ganon? Yun ngang may goal na, may inaayal ka ng achievement, hindi ka pa tumatama minsan. What more pa yung wala kang goal? So kapatid, from now on, set a goal. Set a goal. Mag-create ka ng goals. Isulat mo yung goal mo. Okay. Tawag dyan, goal setting kung tawagin. Mag-goal set ka. Si Pastor CJ po may goal set. May goal set po ako sa Facebook page ko. May goal set po ako sa disciple. May goal set sa finances. May goal setting. Pangalawa. Okay, so una, set a goal. Pangalawa, get your goal. Sabi ni Jesus Christ, on the third day, I will reach my goal. Simple lang to kapatid. Dapat marunong kang tumapos. Dapat marunong kang umabot. Don't just say it. Says it. Alam niyo po, may mga iba't iba pong uri ng tao. Ano po yung iba't ibang uri ng tao? Ito po yung types of people. Una, those who watch things happen. Pangalawa, those who wish things to happen. Pangatlo, those wonder what happened. And pang-apat, those who make things happen. Yan po yung tatlong W. Dapat letter M ka. Ano yung tatlong W? Watchers, wishers, tsaka wanderers. Yung mga watchers, ito yung mga lagi na lang nanonood ng mga nakakapag-achieve. Wow, ang galing. Nakapag-disciple siya. Wow, ang galing. Nakapaglingkod siya kay Lord. Wow, ang galing. Nagkaroon siya ng achievement sa buhay. Yun po yung mga watchers. Wanderers pala yun. Yung mga watchers naman, ito naman yung nanonood lang. Those who watch things happen. Ano nangyayari dyan? Meron naman siya. Puro ganyan lang yan. Yan. Mga watchers yan. Yung isa naman, mga wishers. Ano naman yung mga wishers? Ito naman yung those who wish things to happen. Sana, may ganyan din ako. Sana, may disciple din ako. Sana, magkaroon din ako ng sasakyan. Sana, puro sana. Watchers, wishers, at wanderers. Ano naman yung pang-apat? Makers. Those who make things happen. Kesa manood ka ng manood, gayahin mo na lang. Gawin mo na lang. Kesa mag-wish ka na mag-wish, kilusan mo na. Kesa mag-wonder ka na sana ako din, meron din. Kilusan mo na lang. Amen? Sinabi po ni Wayne Yuzenga. Basa nyo dyan? Yuzenga. Yan. Sabi pong ganun dito. Parang nasising ako. Sabi niya po, some people dream of success while other people get up every morning and make it happen. Again, some people dream of success. Maraming tao gigising. Ganyan, sana paggising ko, nasa palasyo na. Sana pag namalengke ako, naka-Lamborghini na ako. Mamamalengke, naka-Lamborghini. So alam mo, minsan may mga ganyan, puro nangangarap na lang. Kaya sabi ko, ang pangarap di pinapangarap, ang pangarap inaabot. Tapos habang ang iba naman, while other people get up every morning and make it happen. Habang nangangarap ka, yung iba kumikilos na. Habang yung iba nangangarap, yung iba naman gumagrind na. So wag kang masanay na kapos, dapat marunong kang tumapos. Sabi po ni Usain Bolt, there are better starters than me, but I'm a strong finisher. Wow, ganda na sinabi niya dito.
Sabi niya dito, there are better starters than me, but I'm a strong finisher. Yes, maraming tao mas magaling kaysa sa akin magsimula. Pero ako, matibay akong tumapos. Daming ganyan. Kaya nga lagi ko sinasabi, kanina, hindi pagalingan magsimula, pagalingan tumapos. Magaling ka nga sa simula, pero hindi mo naman tinapos, sayang ang nasimulan. Champions are finishers. They compete objectively. They compete objectively. Ibig sabihin, kapag nag-compete ka, dapat objective. Alam mo dapat yung ginagawa mo, hindi yung tira ka lang ng tira, hindi yung atake ka lang ng atake. Alam mo dapat ginagawa mo. So huwag kang masanay na laging kinakapos, dapat masanay kang tumatapos. Sabi ni Jesus Christ sa Easy to Read version, then the next day, the work will be finished. The work will be finished. Sa Easy to Read version na, pakita mo. Ayan, sabi ganun dito sa verse 32, Jesus said to them, go tell that facts today and tomorrow I am forcing demons out of people and finish my work of healing. Then the next day, the work will be finished. The work will be finished. So starting is exciting, but the future belongs to the finishers. Again, starting is exciting. Yung simula, nakaka-excite yan. But the future belongs to the finishers. Ang future, mga kapatid, para lang yan sa mga tumatapos. Alam nyo, masaya maging Christian. Pero hindi lahat mapupunta ng langit. Kasi yung mapupunta ng langit ay para lang sa mga marunong tumapos. Tanungin mo ngayon katabi mo, marunong ka bang tumapos? Sige, tanungin mo, marunong ka ba tumapos? O sabihin mo naman sa kanya, tapos ka na. Amen. So number 2, be unstoppable like Jesus. Amen. How to be unstoppable like Jesus? Complete objectively, set your goal and get your goal. And lastly, dito na po ako magtatapos. Number 3. Lastly, how to be unstoppable like Jesus Christ. Sino po dito excited pa? Maging unstoppable. Sabi po ng verse 33, in any case. Yan na lang yung kukunin nating word. Sabi ni Jesus Christ, in any case, I must keep going. In any case, ibig sabihin, kahit na ano pang sitwasyon, in any case, hagupitin man si Jesus Christ, ipako man siya sa krus, in any case, I must keep going. Sabi ni Jesus Christ, nung sinabi ni Herodes, papatayin ko yan si Jesus Christ pag hindi tumigil. Alam mo, siguro ang mindset ni Jesus Christ, matagal ko nang alam yan. Alam ko nang ipapako sa krus. Kaya nga, in any case, I must keep going today. Number 3, commit unconditionally. Commit unconditionally. How to be unstoppable? Number 1, ano number 1 natin? Compete wisely. Dapat competitive ka. Dapat fighter ka. Pangalawa, complete objectively. Dapat marunong ka tumapos. And lastly, commit unconditionally. Ibig sabihin nito, do whatever it takes. Pag sinabing do whatever it takes, handa kang gawin anuman ang mangyari. Magutom ka, mainitan ka, mapagod ka, mahirapan ka pa, commit unconditionally. Meron po akong mga kinakausap dito na aspiring maging pastor. Sabi ko, kapag gusto mong magpastor, do whatever it takes. Kahit na anong sitwasyon ng pagdaanan mo, magutom, mabusog, ano man ang mangyari, mabash ka, do it unconditionally. Amen? Commit unconditionally. Sa totoo lang, madali na maging Kristiyano sa panahon ngayon. Kumpara mo sa panahon nila Apostol Pedro, sa panahon ng early church, grabe talamak ang persecution sa mga mananampalataya nung early days. Nung early Christian. Meron ako narinig na pastor, narinig ko siya mag-preach. Sa kabilang banda, meron din siyang tama na sinasabi. Kumbaga may point din naman siya. Pero kayo, anong sa tingin niyo to? Ito yung narinig niya, sabihin ko sa inyo. Sabi niya, yung mga Christian ngayon, kapag nag-praise report, ganito na, hallelujah, nagkakotse ako.
Praise the Lord, nagkabahay ako. Praise the Lord, naayos ang pamilya ko. Magaganda ang nangyari. Pero alam nyo daw, ganun na daw yung mga Christians ngayon. Parang nakadesign na ang mga Christians ngayon para maging okay. Pero yung mga early Christians daw, nakadesign daw sila para ma-persecute. Naging Christian sila para, katulad ni Apostol Pedro, naging Christian para mamatay sa krus na pabaliktad. Naging Christian para ipakain sa leyo. Naging Christian para ipasunog. Ganun na yung mga Christian sa unang panahon. Tama ba? Sa point ko, tama naman. May point naman. Pero dati kasi yun eh. Pero nakikita natin, kumbaga hindi naman kailangan na kailangan maranasan din natin yun. Kasi ang pagiging Christian, hindi naman palaging kailangan mahirapan ka. But ang point lang natin dito, makikita natin, maganda rin yung point ni Pastor kasi kinakailangan maintindihan din ng Christian na itong commit unconditionally. Kumbaga, handa ba tayong mahirapan? Or handa ka bang mahirapan para maabot yung goal mo na yan? Para makompleto yung 12 disciple mo? Para maabot yung negosyo mo? Para makapagsimula ng business? Para makapagtapos ng pag-aaral? Para maigapang yung karir mo? So, Jesus is the best example of commitment. Sabi niya, in any case, I must keep going. Sabi po ni Howard Schultz, sometimes the difference between winning and losing is win. The will to make it happen. Again, sabi niya, sometimes the difference between winning and losing is will. Ang pinagkaiba ng manalo at saka matalo is yung willingness. Kumbaga, parang pinili mo yan, the will to make it happen. Pag nag-fail ka, maaaring pinili mo yan. Pagka nag-success ka, pinili mo din yan. Yan ang napala mo. Halimbawa, sa school, bumagsak ka kasi nag-cutting ka, kasi nagbulakbol ka, kasi hindi ka nakinig sa teacher, yan ang napala mo. Pero kung halimbawa, estudyante ka naman, nakinig ka mabuti, nag-aral ka na mabuti, ginawa mo yung dapat mong gawin, nakagraduate ka, yan ang napala mo. Nakagraduate ka tuloy, aral-aral ka tuloy. Aral-aral ka mabuti dyan. Nakikinig ka na mabuti sa teacher, tapos ngayon nag-graduate ka. Hindi yan ang napala mo, graduate ka. Amen. Nakuha natin? Nagsisikap ka mag-disciple, nagsisikap kang magnegosyo, naging successful ka, o yan ang napala mo. Naging successful ka ngayon. Again, sometimes the difference between winning and losing is will. The will to make it happen. Amen? So, dalawang bagay patungkol dito. First, strong determination. Pagdating sa commit unconditionally, it speaks about strong determination. Sabi ganun, in any case, I must keep going. Yung word dito na in any case, ang ibig sabihin niyan, whatever happens or may have happened, anuman ang mangyari. Kumbaga, maglilingkod ako hindi lang sa panahon na may pera ako. Hindi lang sa panahon na sagana ako. Maglilingkod ako kahit wala ako. Maglilingkod ako hindi lang sa panahon na okay si mama at papa. Maglilingkod ako kahit nag-aaway silang dalawa. Kasi marami sa atin na hindi na nakapagpatuloy sa paglilingkod dahil na nagkaroon ng problema. Hindi mo na ako makakapag-church, may problema ako. Hindi mo na ako makakapaglapit sa Panginoon kasi may problema ako. Yun na nga kapatid eh. Di ba may problema ka? Yun yung opportunity mo para mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Ang hindi ko maintindihan sa maraming Christian, kung kailan nagka-problema, doon lumayo. Yun na nga yung moment na mas kailangan mo si Lord sa buhay mo, kapatid. So in any case, whatever happens or may have happened, hindi ka magsisimba pag fail mo lang. Minsan may narinig ako niyan, Pastor, di mo na ako makapag-church ha? Bakit? Di ko kasi feel eh. Ha? Di ko feel? Parang di ko feel mag-church ngayon. Di ko feel mag-church today. Yun. Nakabase yung commitment mo sa pagsisimba sa feelings mo. So yung Greek word dito na ginamit, yung I must keep going. Sabi nga po natin, must. Must. I must keep going. Yung Greek word dito na must, ang Greek word niyan is day. Ibig sabihin po dito ng day is, it is binding. It is necessary. Necessary, ibig sabihin po niyan, mahalaga. It is proper. It is inevitable. I must.
Alam niyo po mga kapatid, maraming times sa buhay ko, dito pa sa church natin, aaminin ko sa inyo bilang tao, nakakaramdam din ako ng pagod. Nakakaramdam din ako ng katamaran. Katamaran na mag-aaral ng Bible, katamaran na mag-aaral ng sermon para sa mentoring natin, para sa Sunday service natin. Kaya lang, malinaw sa akin, weekly na namin ito ginagawa eh. So, I must keep going. Kahit na nakakaranas ako ng pagkatamad o pagkapagod, dahil meron akong strong determination, I must keep going. Ngayon, tanungin kita kapatid, meron ka bang ganito, may I must ka ba? Meron ka bang must, yung kahit hindi okay yung pakiramdam mo, hindi okay yung sitwasyon mo, kasi ang init sa labas, parang nakakatamad lumabas, o kaya naman umaambon sa labas, kaya nakakatamad lumabas, lahat na lang, dinahilin mo na eh. Mainit, umaambon, malamig, hapon kasi, gabi na kasi, maaga pa, lahat na lang, maaga, tanghali, hapon, gabi. Wala ka na, lahat na lang, dinahilan na. Kapatid, lahat na lang, sabi ko nga, lahat ng reason valid. Pero kapag meron kang I must, kaya mong gawa ng solusyon, yung reason mo. Kaya nga, alam nyo, naniniwala ko, hindi bagay ang tagumpay sa taong madahilan. Ang taong panay excuse ay hindi magsasucess. Gusto mong step by the step, sumakses. Diba? Ayan yun na nga yun. Okay. So marami, mga kapatid, marami ang interesado pero hindi determinado. Yun ang nakakalungkot. Marami ang interesado pero hindi determinado. Sino dito gusto maging successful? Siguro lahat naman. Kaya word na successful na lang ginamit ko kasi marami tayong definition ng success. Success spiritually, success financially, success sa family. But lastly, mga kapatid, maraming tao interesado pero hindi determinado. Many people love the success but they never love the process. Okay, pangalawa and last. Second, sa una, strong determination. Pangalawa, sure direction. Sabi po, eto maganda, sure direction. Alam ni Jesus yung patutunguhan niya. Sabi dito, in any case, I must keep going today and tomorrow and the next day, for surely no prophet can die outside Jerusalem. Sure direction. Alam niyo po, Jerusalem is the city of destiny and the goal of the journey of the prophets Jesus. Only when he reaches the holy city will his work be accomplished. So he set his face to go Jerusalem. Jerusalem meant one thing for Jesus, certain death. Ang Jerusalem po ay isang sure na destination ni Jesus Christ. Ano yon? Ay ang kanyang kamatayan. When Jesus set his face to go Jerusalem, he set his face to die. Malinaw kay Jesus Christ na ang lugar ng Jerusalem, dito siya mamamatay. Kaya sinabi dito, for surely no prophet can die outside Jerusalem. Pambihira. Kaya hindi na natakot si Jesus Christ na doon sa bantana yun ni Herodes. Na mamamatay ka. Sinabi ng mga Pariseo, the moment na pinasok pa lang ni Jesus Christ in Jerusalem, alam niya na, ito na yung kamatayan niya. So Jesus is speaking of himself in the third person. He knows that it is God's will that he die in Jerusalem. Malino na sa kanya ito. Alam niya na yung kanyang direction. Kapatid, kapag determinado ka, if you want to commit unconditionally, dapat malino sa iyo direction mo. Hello? Dapat malino sa iyo ang direction mo. Ito patutunguhan. Ako bilang pastor, dapat malinaw sa akin ang patutunguhan ng simbahan na to. Kasi kung hindi malinaw sa akin, hindi ko rin kayo alam kung saan ko kayo dadalhin. Nakuha natin? Ikaw ba kapatid? Alam mo, para hindi ka mag-backslide, dapat alam mo rin yung reason bakit ka naging Christian eh. Dapat alam mo rin yung reason saan ka patungo eh. Amen? Kasi kapag hindi malinaw sa'yo, yung saan tutungo yung walang Jesus sa buhay at saan tutungo yung may Jesus sa buhay, hindi ka basta-basta magbabackslide eh. Pag alam mo yung hindi mananampalataya, impyerno ang punta.
At kapag malinaw sa iyo na ang mananampalataya sa langit pupunta, di ka magbabackslide eh. Ngayon, naiintindihan nyo ba, mga kapatid, yung ating direction, yung ating pupuntahan? If you want to commit unconditionally, ito po, dapat ang malinaw sa atin, sure direction. Dapat alam mo yung natutunguhan ng ginagawa mo. Ano bang pinatutunguhan? Ba't ako nagdi-disciple? Ano bang patutunguhan? Bakit ako naglilingkod? Ano bang patutunguhan ko? Ano bang patutunguhan ko pag nag-aral ako? Ano bang patutunguhan ko sa trabaho na to? Ano bang patutunguhan ko sa girlfriend or boyfriend ko na to? Ano bang patutunguhan ko sa pinaglalaanan ko ng panahon na ito? Pinaglalaanan ko ng lakas at pera na ito? Anong patutunguhan ko? Amen? So if you want to commit unconditionally, dapat malino sa'yo, ano ang direction yan? Saan papunta yan? As I end, sabi po ni Brian Tracy, the greatest human quality is that of becoming unstoppable. Again, the greatest human quality is that of becoming unstoppable. And you become unstoppable by refusing to quit no matter what happens. No matter what happens. Para daw maging successful ka, dapat marunong kang mag-refuse ng salitang quit. Amen? Okay, Zoe. Tapos na po ako. Huwag kang umiyak. Okay? So, dito na po ako magtatapos, mga kapatid, how to be unstoppable like Jesus Christ. Number 1, compete wisely. Number 2, complete objectively. And number 3, commit unconditionally. Tayo pong lahat dito, Mike. Napasuyo ko ng mic. No camera na. Sabi po ng Luke chapter 13 verse 34, Luke chapter 13 verse 34, pakita natin. Sabi po ng Luke chapter 13 verse 34, sa Tagalog translation ay ganito. Kayong mga taga-Jerusalem, ito verse 34 na ito, sabi ganon, kayong mga taga-Jerusalem, binabato ninyo at pinapatay ang mga propeta na isinugo ng Diyos sa inyo. Maraming beses ko na kayong gustong tipunin at alagaan, gaya ng isang inahing manok, at nagtitipon ng kanyang mga sisiyo sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Pero ayaw ninyo. Pambihira. Imagine, si Jesus Christ, gusto niya palang tipunin itong mga tao na gustong pumatay sa Kanya. Si Lord ay gustong mag-ayos ng buhay. But your willingness is needed. Kaya sabi ni Jesus Christ sa verse 35, kaya bahala na kayo sa sarili ninyo. Pambihira. Sabi ng verse 35, kaya bahala na kayo sa sarili ninyo. Ito po yung tinatawag na permissive will. Pag sinabi natin permissive will, ito yung sariling kagustuhan mo. Sabi kayo, kaya bahala na kayo sa sarili ninyo sapagkat hindi nyo na ako makikita hanggang sa dumating ang panahon na sabihin ninyo, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoong Hesus. So the call of the Lord, mga kapatid, is not forever. Ito ay may hangganan. Do you agree? Amen. Na ang calling ng Panginoon is not forever. Ito ay may hangganan. Kung di ka abutan ng kamatayan, abutan ka ng Panginoon sa kanyang second coming. So grab the opportunity now before it's too late. The Lord is willing. Ang tanong, are you willing? Are you willing? Tayong lahat ay pumikit. If you're this person today, sinasabi mo, Lord, I want to be unstoppable. Lord, gusto ko po, Panginoon, na maisama mo, Lord, sa iyong ilalim ng pagpag. Under your wings. Jesus said, gusto ko kayong i-gather na parang mga sisiw sa ilalim ng pakpak ng isang ibon. If you're this person today, sinasabi mo, Lord, gusto ko po, Panginoon, magpa-under sa iyo. Gusto ko, Lord, Panginoon,
pangunahan mo ko. If that is your prayer, tataas natin yung kamay natin pagbilang natin ng 3. Di ko alam kung meron man sa atin ngayon, meron kang iaabotin na goal, meron kang aabotin na pangarap, may pinapagawa sa'yo si Lord. I tell you, maraming pipigil. Be unstoppable like Jesus. Magagawa mo lamang yan kapag kasama mo si Jesus na unang nakagawa yan. Yung unang nakagawa ng pagiging unstoppable. Kapag naging kagaya natin si Jesus, maging Christ-like ka. Be unstoppable like Jesus. Accept Jesus today. If you want this, if you're this person, sabi mo, Lord, gusto ko po maging katulad mo, maging unstoppable. Pagbilang ko ng 3, kapatid, itataas mo yung kamay mo as a sign of surrender and accepting Jesus. Are you ready? 1, 2, 3. Sa pagtaas mo ng kamay na yan, mananalangin tayo. Repeat after me, but make it as your personal prayer. Sabihin mo sa Kanya ganito, Panginoong Jesus, tinatanggap kita. Nananampalataya ako sa iyo. At kinikilala bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Simula ngayon, pangunahan mo ako. Ikaw ang masunod sa buhay ko. Ito po ang aking panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang Panginoon. Sa oras na ito, patuloy tayong pumikit. Habang nakapikit ka ngayon, bibigyan kita at least 2 minutes. Ikaw at ang Panginoon lang. This is your right time, kapatid, na kausapin ng Panginoon. Sige, kausapin mo si Lord ngayon sa oras na ito. Meron ka bang gustong abutin? Pray to Jesus. Gusto mo ba maging unstoppable para maabot yung goal na yan? Pray. Dedicate. Ihandog mo sa Panginoon yung goal mo. Ihandog mo sa Panginoon yung family mo. Ihandog mo sa Panginoon yung 12 disciple na paparating para sa iyo. Come on. In the name of Jesus, nothing is impossible to Him. In the name of Jesus, magiging unstoppable ka. In the name of Jesus, aabot ka ng pangarap, kapatid. In the name of Jesus, madadala mo yung family mo kay Lord. In the name of Jesus, makakapagtapos ka ng pag-aaral. In the name of Jesus, magiging successful ka.
yung panawagan mo sa kanila. May it be maging doktor, may it be maging engineer, may it be maging pastor. Right now, oh God, bless them, anoint them, oh God, in the name of Jesus. Lord, malaki ang gagawin nito, Panginoon, sa kingdom mo. Bless them. Bless their hands, Panginoon. Sila yung mga taong gagamitin mo, Panginoon, para madala yung kanilang family sa paanan mo, Panginoon. Ito yung taong gagamitin mo, Panginoon, para marami pang makakilala sa iyo, Panginoon. Lord, bless them. Bless their lips, their hands, Panginoon. Maging pagpapala pa sila sa iba. Maging impact pa sila sa iba. Maipasa nila, Panginoon, yung ilaw na binigay mo, Panginoon. Kung mga kapatid, hayaan mo na magliwanag ang Panginoon ka sa buhay mo. For the last time, pwede ba awitan natin yung Panginoon? Itaas natin yung kamay natin sa Panginoon. And then hear the song, worship the Lord, worship Him. Declare it, our God reigns. Worship Him. I want you to worship the Lord. Just come to His presence right now. Just come to His presence. Just come to Jesus. Come on, just come. Just come to Jesus. Sige, pasakop ka kayo sa Panginoon. Pasakop ka kay Lord. Hayaan mo na balutin ng kapangyarihan ng Diyos ang puso mo ngayon sa oras nito, kapatid. Payakap ka kay Lord. Hallelujah. Come on, just feel the moment. Just feel the moment. Last 30 seconds, ikaw at ang Panginoon lang. Hallelujah. Come on, ikaw at ang Panginoon sa oras nito. Ikaw at ang Panginoon sa oras nito. Ikaw at ang Panginoon. Ikaw at ang Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa tinuro mo sa amin ngayong araw na ito. I pray, God, na i-bless mo, Panginoon, ang mga tao ito. Anoint them, O God. In the name of Jesus. Lord, kung may nakikita ka man, Lord, na kasalanan, linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Tatawarin mo kami, Panginoon. Kung may nakikita ka man, Lord, na kasalanan ng bawat isa, Panginoon, lihim man o hayag, sa isip, sa salita at sa gawa na kasalanan, Panginoon, patawarin mo po kami. At sa gayon, Lord, maging kalugod-lugod kami sa harapan mo at magawa namin, Lord, ng lubusan yung pinapagawa mo. Salamat, Lord. Ang sarap, Lord, sa presensya mo, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Patuloy ka, Lord, na maitaas ang manakila. Ito po ang aming panalangin, Panginoon. Sa pangalan mo lamang, Panginoon Jesus. Everybody shout aloud, Amen. Talapakan natin ang Panginoon. Palakpak ng pinagtagumpay ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, sa oras nito, bago tayo umupo, sabihin mo sa kaliwat kanan mo, be unstoppable.